Tayo po'y magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katao ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay at tapat ang pagmamahal niya, wagas marapat ang mga handog niya. Kaya't ang sinumang tapat na tumanggap, siya'y makikilalang ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag kang malumbay, anak, sapagkat habang nagsusumakit ka at nagsusumikap na maging tapat at makatotohanan, sadyang di ka maunawaan ang kapwa mo nilalang. Kapatid, magulang, sa unang pagkatao mo, yaon ang hahanapin sa iyo at yun ang pagmamasdan. Yun ang gusto nilang madama at yun ang gusto nilang makita. Yun ang gusto nilang magawa mo. Ngunit iba na nga yung binigay sa'yo ng Panginoon, ng Ama, kaya maiiba ka na nga sa kanila. Kaya't yung hindi nakakaunawa at di makakaunawa sa'yo, sadyang hindi ka matatanggap. Subalit, ang Ama, ang lagi mo isipin at lagi mong tandaan, hindi naman gusto ng Amang wasak. Kaya, ikaw na nagpapakatotoo at tapat ka sa Kanya, bakit lolobin niyang mawasak ang pamilya mo? Kaya panaligan mo, haplusin din niyang asawa mo para lalo kanyang maunawaan. Sapagkat ganun siya, sabi nga niya, ang sino mang nagmahal sa akin ng tapat, madarama akong ganap. At ang sino mang tumalikod sa kanyang sarili at iniwanan ang kanyang mahalaga sa buhay, ako ang nagbabantay. Sapagkat ang nagsusumakit sa laman ay nakakamtanay laman. Ang nagsusumakit sa sanlibutan ay nakakamtanay pang sanlibutan. Subalit ang nagsusumakit sa kaligtasan, ang pang-espiritual na pamumuhay ang nagtatamasa niyang tuwiran. Kaya ang mga nakakaunawang lubos sa kabanalan ay tunay na matatanggap ka at madarama nila kung anong pagsusumakit, pagsusumikap mo. Ngunit yung hindi pa totoo, sasabihin sa iyo, nagmamagaling ka lang. At sasabihin sa iyo, nagbabanal-banalan ka. Ngunit hindi mo yun ikalulumbay at dapat ikalumbay sapagkat tanging Amang nakababatid at nakakakilala sa iyo. Kaya nga, ang paglilingkod kasi sa kabanalan ay hindi competition. Hindi ito competition. Kaya, hindi dapat magpaligsahan. Katulad sa pagpaparangal sa Ama, katulad ng gawain ito, itinalaga ang mga awit, ang mga umaawit, na humirang ng mga awit, pumili ng mga aawit, hindi para laging makipagtagisan ng galing ng pag-awit, laging kailangan na masabing magaling ang kapatirang divine mercy, laging masabing dapat perfect, hindi, kundi dapat madama ng mga kapwa mo kung paano yung solemn na pag-awit. Yung mga tunay na sa espiritu, halimbawa ay nagsimba kayo, hindi yung kailangan hanapin nila yung magandang tinig, kundi yung solemnity. Yun ang kailangan, sapagkat yun ang gusto ng Ama. Pagkaganda-ganda man ang awit mo kung wala naman sa puso mo at hindi niya nararamdaman ito, walang kwenta. Kaya nga sinabi niya, magpakatapat at magpakatotoo. Gayon din yung paglilingkod.
Kahit ano pang gawin mo, maglingkod araw-araw, nagpapakatotoo ka, sasabihin mo sa sarili mo, ngunit nakikita ng Ama yung totoo, hindi. Kaya nga bilang lingkod, marami nang babaguhin at nabago sa katawan mo, sa pagkatao mo. Hindi maunawaan ngayon ng iba na hindi nila madama. Bakit? Halimbawa, ang gusto mo na lang ay tahimik na buhay, tahimik payapa ka sa sarili mong tahanan. Hahanapin naman ngayon ng mahilig sa mga, nasa teka si ano, kala ko ba eka makadiyos yan? Bakit hindi na eka marunong mga makipagkapwa-tao ngayon? Hindi nila nakikita yung bagay na ginagawa mo na talagang ito'y para sa kapwa mo tao at sa Diyos. Ang hinahanap nila yung dati kang kapag may okasyon, naroroon ka, kapag may lakad, nandoon ka, yun ang hinahanap nila pang tao. Kaya hindi ka nila pwedeng matanggap. Hindi ka nila pwedeng maunawaan sapagkat iba na nga ang damdamin mo. Iba na yung pagnanasa mo. Kaya habang nananahimik ka, maraming bumubulyaw sa'yo. Akala nila sira ulo ka na, tahimik ka na, at wala ka ng gusto, kundi ang kapwa mo, may magsasabi pang, wala ka na ang gustong pakisamahan, kundi mga kasamaan mo. Ba't gugustuhin mo pang mga kasama iba? Hindi ka nga nila maintindihan. Buhay ba ang Ama? Kaya ang gusto mo na lang makasama, yung alam mong naunawaan ka, yung nadadama mo, pares kayong naka-espiritu, yung espiritu ng katotohanan na umaaliw sa puso nyo. Sapagkat yun ang pawang katotohanan na alam naman ng Ama, kilala ka niya. Paano kang makapaglilingkod sa dalawa? Wika nga niya. Hindi maaari, kaya pipili ka ng isa. Ngunit hindi ito matatanggap ng marami. Katulad ng gampanin bilang sa Apo Kunchi, kung tutularan mo yung paglilingkod ng iba na, pagkatapos naglingkod hahawa ka na ng cellphone para magtagaganyan ka, o kaya makikipagkwento. Nasaan ang espiritu ng kabanalan na hindi po pwede, sapagkat paano papasok sa iyo yung anak? Eto sambitin mo, eto gawin mo, paano ito? Paano? Kapag ang isip at damdamin mo nandoon sa anak mo, nandoon sa buhay mo, nandoon sa pupuntahan mo, sa gagawin mo, hindi maaari. Kaya maiiba ka. At hindi ka naman yan maunawaan ng hindi nadarama ka. Kaya ibaliwala mo lang ang mga sinasabi nila sa iyo para makapagtagumpay ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat iba nga, yaw niyang sinasabing antas-antas na kaloob. Hindi naman maunawaan kanya ng mga maging kapwa mo na nga lingkod. Ang sasabihin sa iyo ikaw na magaling. Sapagkat hindi nila ginagawa yung ginagawa mo. Sapagkat wala sila sa damdamin na damdamin mo. Nang dahil nga, hindi pa sila nakikipagtotoo. Hap-hap pa, kumbaga, 50-50. 50-50 sa sanlibutan, 50-50 sa espiritu. Ngunit ikaw na mas malamang ang espiritu sa iyo. Tunay na kakatuwa para sa kanila. Yung pang katuwa-tuwa ka, katawa-tawa ka. Ngunit sa Ama, kalugod-lugod ka. Buhay ba ang Ama? At siya ang pawang katotohanan. Kaya naman ang Ama'y marunong pumili at marunong siyang maglakip, magtama sa dapat niyang bahaginan. Kapag alam niyang hindi, hanggang doon lang. Level-level. Kumbaga sa pinag-aralan, antas-antas, kaya hindi maaring yung nag-doctorate, ipantay mo dun sa hindi pa nagdo-doctorate. Buhay ba ang Ama? At halimbawa, principal ka, ipapantay ka sa teachers. Kaya ngayon, nang nataas ang pwesto mo, hinahanapan ngayon yung pakikipagsalamuha mo doon sa dating co-teacher mo pa lang. Sapagkat iba na yung gagampanan mo kung nang naging principal ka. At kumbaga, tumaas ang level mo, ngunit hindi ka nagbabago yung pag-uugali mong pakikitungo, pakikisama, hindi nagbabago yun. Nandun pa rin yung pakikisama mo, nandun pa rin ang pagmamahal mo sa kanila, nandun pa rin ang bilang pagkataong mahalaga sila sa iyo. Kaya lamang yung profession mo na naiba, hindi na maaring ay kapantay doon sa katulad ng guro. Kaya yun ngayon ang hanapin, tumaas na. Nagbago na sapagkat hindi mo na magampanan. Habang nararagdagan ang gampanin mo, nararagdagan yung obligasyon mo. At katulad ng gawain ito, habang dumarami yung paghahayo
nararagdagan ang mga tinutunguhan, nararagdagan ang obligasyon mo, yung pag-aatas sa iyo, yung misyon. Kaya kung di mo bibigyang partisyon at hindi babahagi ng Ama sa iyo kung paano gagawin mo, paano mo gagampanan lahat yan? Kaya hindi maaring basta-basta na lang. Kung gusto mong maglingkod, sige ka lang. Hindi pwede, hindi maaari, sapagkat magbibigay ka ng konsentrasyon. At kanino ka makikipagniig? Hindi sa kapwa mo tao para makipagkwentuhan ka. Na tulad ng pagbabahaging halimbawa, namumblema ka kung paano ka lalago ang hanapbuhay mo, kung paano pambayad mo sa mga due date mo. Hindi pwede yun, sapagkat ang due date mo, araw-araw nasa Diyos na. Buhay ba ang Ama? At ngayon, hahanapan ka naman ng kapwa mo, hindi ka pantay ng sayo. Ganun lamang yun, mga minamahal ko. Halimbawa, pare-pares kayong hardinero. Ang pagiging hardinero ninyo ay may kanya-kanyang linya kayo. Ngayon, yung hindi totoo, ang pagiging totoo niya sa pagiging hardinero at hanganap niya lang ay sweldo. Susukatin niya pa sa tanaw niya. Ba, parang hindi yata tama. Pares lang kaming hardinero, ba't parang mas maluwangan sa akin? Kakaramputeka ay yung kanyang, makapagreklamo nga ka sa boss namin. Pwede magreklamo ka sa Diyos mo kapag binigyan ka ng mas mataas at maraming gampanin. Subalit, magkaiba doon sa hardinero na pangtao at ang boss niya ay tao. Hindi katulad na ang boss mo, ang tinitingala mo, ang kinikilala mo, ang tinanggap mo na maghahari sa iyo, Diyos mo. Wala kang karapatang magreklamo, kundi dapat sumunod ka ng sumunod at habang sinusunod mo naman siya, doon mo mararamdaman at makikita kung paano siya sumusunod din sa iyo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, maliban magkapantay-pantay ang isip ninyo na mga tumanggap at magkapantay-pantay ang damdamin nyo, matutuwa kayong lahat. Ngunit kung hindi pantay-pantay ang inyong adikain, ang inyong pagnanasa, ang inyong ginagawa at inyong damdamin, kailanman di kayo magkakaisa, magkakasundo. Kaya merong ugong-ugong, yung mga tinatawag na ugungan. Sapagkat yung mga bubuyog na yon, yung mga nagsasalita na halimbawa, wala mang isip ang mga bubuyog tulad ng tao, nag-uusap, sumipsip sa nectar na ito. Sabi, ang sinasabi, marami ka bang nasipsip? Marami ka bang nasipsip na katas? Sasabihin naman ng isa, wala kakaunti. Dumapo naman sa isa, marami ka ba ekang nakuha? Ay wala kakaunti. Subalit yung busog na busog, tahimik. Sige, magnilay kayo. Mga minamahal, kung busog na busog kayo sa nadaraman yung pagmamahal sa Ama, hindi nyo na kailangan pa ang maraming satchat at salita pa. Sapagkat busog na kayo sa paglingap niya. At paano naman kayo mabubusog kung di nyo siya dinadama? At ang dinadama nyo'y tao, for tao, pagkatao, bilang tao. Hindi nyo mararamdaman ang kabusugan mula sa Ama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Kaya hahanap kang iba na makabubusog sa iyo at magpapabusog sa iyo. Hahanap ka. Ngayon yung tama mong sinasabi, yung totoo mong sinasabi na mula sa katotohanan, sama ng taong masama ang isip, sapagkat ganun siya. Ang isip niya pagkatao, hindi niya maabot. Pare-pares naman kayong may espiritu. Sapagkat hindi nga nila kayang abutin yung pagiging totoo mo at pagpapakatotoo mo dahil hindi ganun ang ginagawa. Ganun lamang kasimple, mga minamahal ko. Sapagkat, halimbawa sa isang abogado, tapat ito. Yung hindi tapat, hindi ka paniniwalaan. Sapagkat, hindi niya ginagawa yung katapatan. Ganun lamang kasimple, mga minamahal. Kaya sa larangan ng paglilingkod, walang paligsahan. Walang kompetensya. Sapagkat ang Diyos Ama, ang inyong hari sa lahat at pinakahari ninyo na dapat nyo sundin at sundan upang sa gayon, wala kayong masamang isip, wala kayong iniisip na wala kayong damdamin ni kundi sumusunod kayo sa Kanya. At subukang itong gawin, tingnan nyo kung may mangusap pang hindi tama. Yaon ang pawang katotohanan, kaya lamang may nagsasalita ng hindi maganda at hindi tama, sapagkat hindi pa totoo siya sa kanyang pinaglilingkuran. Subalit kapag nagpakatotoo ka, wala ka nang makikita pa
sa pananaw mo. Kaya nga sasabihin ng Ama at sinabi niya maliwanag sa banal na aklat niya, bubulagin kita sa hindi na marapat. Ngunit imumulat ko ang mata mo sa katotohanan. Mga mahal, pagmamahal ang kailangan niyong damhin. Kaya mula kay Pedro sa unang sulat ni Pedro, paanyaya sa banal na pamumuhay. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag Yesu Kristo. Bilang mga anak ng Diyos, sundin ninyo siya. Ang ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pangunawa. Yung mga Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat kayo'y banal. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay totoong lingkod, huwag mong hanapin tagasunod lamang ang nagagawa mo. Sapagkat ikaw na lingkod ang dapat pamarisan niya at dapat maging halimbawa sa kanya. Hindi ikaw ang dapat na sumunod sa kanya at tingnan mo yung ginagawa niya at tularan mo yung gagawin niya. Sapagkat wala kang makukuha na mapagbabago kapag ikaw ang sumunod sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya, yamang hindi pa kayo lubos na unawaan ng inyong pamilya, ang wika nga ay patuloy niyong ipaunawa sa kanilang inyong ginagawa. At patuloy naman kayong magpakita ng tunay na halimbawa. Hindi yaong gusto mo ura-urada sumunod sila sa iyo, ngunit ikay walang pagbabago. Ang wika nga'y unahin mo muna ang sarili mo, yamang ikay napili at nahirang na sa pagiging banal ay magpakita ka ng totoong matuwid na salita at gawa ng Ama. Hindi ikaw ang namumuno sa kamalian. Sapagkat ano ang nabago, ano ang napala mo, ano kung sa dating pagkatao ay hindi na ibang pag-iisip at walang naiba na damdamin. Kaya nga, ang wika ng Ama, magkampi-kampi man kayo, kilala ko kayong lahat. Mag-usap-usap nga kayo ng mga nagtatangi, hindi ko ba siya nakikita, hindi ko ba sila makikita, ngunit kayong mga tapat din ay kitang-kita ko. At siyaon na lamang ang lagi niyong tatandaan, walang malilihim sa Diyos na buhay. Yaon nga yang Ama, kaya ang nais at layo niya, yamang ikaw ay anak ko ng napili anak. Huwag ka nang maghanap ng tulad sa iyong hinahanap nang ikaw ay tulad ng isang katauhang libwad. Ano ba yung libwad? Yung lupa, isang libutan. Kaya mga mahal, pagharian kayo, mapuspos kayong lubos, at hindi mahirap tupdin ito, hindi mahirap gawin ito kung tunay na sa damdamin ng tao'y Ama ang nangunguna. Sapagkat hindi naman niya sinabing, hoy anak, sa pagsunod mo sa akin, magpakahirap ka, magpakaaba ka, kundi magpakatalino ka sa aking layunin, sa aking hangarin, at magpakamangmang ka naman sa sanlibutan, sapagkat ang katalinuhan sa sanlibutan, kamangmangan sa akin. At ang kamangmangan sa sanlibutan, katalinuhan sa akin. Lagi niyong tatandaan, ang katalinuhan sa akin ay kamangmangan sa sanlibutan, at ang katalinuhan sa sanlibutan ay kamangmangan sa akin. Upang masunod ninyo at tunay na magniwalaan ninyo, basahin niyo sa banal na aklat yan. Nandyan lahat yan. Kaya kung totoo kayo at sinusunod nyo ang Ama, damdam. Totoo man din yan. Buhay ba ang Ama? Kaya tsuriin yung mabuti ang mga nakikiisa at nakikipagtotoo, aliw na aliw sila ng Espiritu. Sapagkat hindi pagkatawang umaaliw. Kaya naman kahit nag-iisa, nakahiga, isip kundi ang mga nakakaaliw na salita ng Ama. At siyaon ang pawang katotohanan, kay hirap iyulat ng totoo, kay hirap ipatanggap ang katotohanan, sa mahirap makaunawa sa totoo.
Ngunit sa liwanag, dilim at nananahan sa liwanag. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat mararamdaman ninyo at masusuri nyo ang sarili nyo kung alin ang mas malakas sa inyo. Ang panawagan ng laman, panawagan ng sanlibutan, o panawagan ng Espiritu ng Ama sa buhay nyo. Kaya naman, wag na kayong magtaka kung minsan na kaunti lamang problema ninyo ay parang magugupo na kayo. At katotohanang katao kayo. Subalit, kapag ang Espiritu ang sumasa inyo, aba, anong naiba nga sa iyo, anak, kung walang nababago sa iyo? Yaon ang patuto ng Ama, kaya naman ang mga sabi nila'y naka-espiritu ng patuto kung ito nasa iyo. Espiritu ng kagustuhan mo, espiritu ng katotohanan, o ng espiritu ng mandaraya, yaon na nga ang agaw sa buhay ng tao. Yung hindi totoo at langkat nililinlang, subalit alam mo ang tinatawagan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gaano katotoo lahat ang kapwa mo sa iyo? Yan ang tanong ng Ama. Subalit pakatandaan mo, anak, ako'y tapat at totoo magpakailanman. Kung minsan nga kalaban mo kaibigan mo, di ba? Kung minsan nga kalaban mo kasambahay mo, di ba? Kung minsan nga kalaban mo kapitbahay mo, di ba? Sapagkat yan ang patuto, kapag nagkalaban kayo, hindi kayo totoo. Ngunit, hindi ka lumaban at huwag kang lumaban, totoo ka at ang lumalaban sa iyo ay di totoo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, simple lamang yan. Ang wika ng Ama, huwag kang papatol sa alam mong hindi nakakaunawa sa iyo. Kaya mananahimik ka at ang pananahimik mo naman, kitang-kita mo at damang-dama mo yung totoo sa iyo. Mga mahal, ganyan ang Ama. Ngunit nararamdaman mo mang hindi sila totoo sa iyo, nararamdaman mo mang hindi sila ganap sa iyo, ikaw na nagpapakatotoo, hindi ka magsasalita ng laban kanino man. Sapagkat alam mo at kilala mo ang mga totoo hindi sa iyo, na siguradong sigurado, parang uod lamang na lumipat sa isang bunga. Na pagkatapos niyang nagngat-ngat sa isa, ay lilipat sa isa. Ngunit nakatago siya, tumatago siya sa loob. Subalit tandaan naman ninyo, uod man na nagtatago, lalabas at lalabas din. Kapag ito'y nakita ng Ama, popok sa inyong lahat. Buhay ba ang Ama? Ganun lamang kasimple yan, kaya huwag kayong mabahala. Huwag kayong matakot, wika nga, sapagkat kung ako'y sumasa inyo, batin nyo ang aking gawa, magkaiba sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Kaya nga, ang wika pa, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri, gaya ng sanggol kayo'y manabik sa gatas na espiritu. Sa pang-espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamta ng ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. At yan ang pawang katotohanan, inyong gunitain at alalahanin itong si Herodes at si Herodias. Bakit nagpuyos at nagngit-ngit ang damdamin itong si Herodias kay Juan? Sapagkat nagsasabi siya ng katotohanan. At ito namang si Herodes ay may takot din at nakakadama. Ngunit maalab ang pagnanasa ng sanlibutan at makalaman kay Herodias. Kaya naman, dinaya niya itong si Herodes. Dahil doon niya makikita at makukuha kung paano niya makukuha na ang kahinaan nitong si Herodes. Anong ginawa niya? Ginamit ang anak niya. Ganyan nilinlang na espiritu.
Ganyan ang mandarayang espiritu. Kapag hindi niya nakukuha yung totoo, may gagamitin siya na alam niyang doon siya mahina. At nang dahil sa ang pagkatao na napapahiya at huwag lamang mapahiya, kahit mali na, sinunod pa nitong si Herodes. Ano naman ang nangyari sa kanya? Kung paano niya pinapugot ang ulo nitong si Juan, anong nangyari sa kanya? Ganun lamang. Pagkat ang wika ng Ama, kung ano ang pinagnasahan mong gawin sa kapwa mo, ako naman ang gumagawa ng paraan para ibalik ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, walang hangganan ang kapangyarihan ng Ama. Kaya kung may gumagawa sa inyo ng di nararapat at kayo'y nasa katotohanan, sa Ama kayo lumapit at sa Kanya kayo maniklohod at sumambit sapagkat Siya ang gaganap at tutupad ng marapat. At siya ang pawang katotohanan, kaya naman ang wika niya, maligalig at mabahala ang di sa akin. Sapagkat daratalang takda, siya'y aking liligligin. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Subalit ang nasa sa akin at ako, tandaan ninyo, ano man ang marinig at mabalitaan, di kailanman matitigatig. Sapagkat ako ang nasa kanyang puso't isipan, ako nasa kanyang damdamin, at taglay niya ang aking salita sa kanyang buhay ay di napaparam. Kaya mga mahal, magnilay kayo at magbulay, magtanto kayong tuwiran, ano nga bang hamak sa pananaw ng tao, ngunit walang hamak sa pananaw ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Karameneyahanam, maneyahanam, nekkarameneyahanam. Ganang pagkatao, walang mababaybay sa inyo, di maiuulat maituturan ng ganito. Ngunit pag sumikapan ninyong namnamin at bulayin, kung makatotohanang may pagsusuri nga kayong tapat na espiritu at ang taglay nyo'y totoong espiritu, siyang magwiwika. Totoo ang tinuran ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Payak ka mang naturingan, sa Ama naman, ikaw ay mayaman. Kung mayaman, at pinayaman ka, sa pagtitiwala sa Kanya. Mga alipin ng Diyos, mga pinakamamahal, ipinamamanhik ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Taligdan na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng naaayon at maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya. Kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ng masama, magpupuri pa rin kayo at magpuri sila sa araw ng kanyang pagdating. Kapag nakita nila ang inyong mabuting gawa. Mga minamahal, at siya na sa tuwin ay paanyaya ng Ama, kung tunay na tapat at totoo, magdangal kayo at magpuri, sapagkat ang Ama'y kasama nyo. Magpaka, tapat at totoo, sa pagtitiwala, pananalig sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat, tandaan ninyo, ang wika nga refrigerator ng pagkalakas-lakas na lamig, kung minsan alam siya. Sapagkat artificial lang ang buhay niya. Hindi yan pang matagalan at hindi yan pang buong panahon. Ganyan din ang na, alam mo, kaliksi-liksi mo, kalakas-lakas mo, matikas ka, malusog ka. Ngunit kung patuloy mong ginagawa ang hindi tama para sa Ama, kay dalhin, mahinain ang katawan mo malakas. Ay, tao, wika nga niya, hindi mo kumaring linlangin.
Subalit, pagka hina-hina man naman ang iyong katawan, ngunit nakikita ko patuloy ka sa akin, kay dali kong gawin, palakasin. Sapagkat ang lahat nga ay aking napipihit man din. Kaya gawin yung tapat sa akin at magiging tapat din ako naman sa inyo. Kaya mga mahal, pag-aralan nyo ang lahat ng kataga na kung tunay kayong nag-aaral ng banal na salita, ang bawat araw nyo ay magiging marapat sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya nga, kung ginugusto ninyo ang maganda, gumusto kayo sa gusto ng Ama. Kung gumugusto kayo sa mabuti, ang ginusto nyo'y Ama, hindi ang kahit na sino. Sapagkat habang ginugusto nyo mabuti, ang Ama ang suma sa inyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya nga't ang wika, hindi maaring pagdaka karaka-raka, panyumang pare-parehas sila. Ngunit kung di sila magkakapantay ang sukat, pag tinupi mo, nagtupi ka uli sa isang panyo, hinahanap mo yung parehas sila ng tupi. Paano magkakaparehas kung di sila magkaparehas ng lapad, ng sukat? Ganon din sa buhay ng tao. Kung hindi kayo magkasukat ng damdamin, hindi kayo magkakapantay ng pananaw sa Ama. Sapagkat, kung minsan sasabihin pare-parehas na lingkod, ngunit iba yung damdamin ng nagpapakatapat sa hindi tatapat at di totoo. Paano magkakalapat ito? Kaya naroon na ang silipan at naroon na ang hit. Sapagkat ang naninilip, yung maraming nakikita. Yung tahimik, yung totoo sa Ama. Kaya magugulat pa yun. Ba't kasama ako? Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ba't gayon ang nagaganap sa mundong ito? At siya ang pawang katotohanan. Sapagkat nagigitla, yung hindi kasama. Dahil, ang alam niya, nagpapakatotoo siya. Ngunit, bakit isang iglap, nakasama siya, nakaramay siya? Dahil, ang nagsama sa kanya, yung hindi totoo. Ang sukatan ng Ama, iba sa sukatan ng tao. Ang kahatulan niya, iba rin sa paghatol ng tao. Kaya, ikaw na tapat at totoo, nagulat ka lang, ba't kasama ako? Ngunit mananahimik ka, sapagkat alam mo, may totoong tanggulan ka. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Sadyang kung pairalin mo ang pagkatao mo minsan, halimbawa, lingkod ka, ay dudulog sa iyo. Halimbawa, sinabi, ganito, ganito, ganito. Ang udyok naman sa iyo ng Espiritu na dinulog mo sa Kanya kung ano yung sasagot mo, kung ano yung sasabihin mo. Itong tinalakay niya sa iyo, ito sinabi niya, paglihis sa damdamin nung nagtatanong tingnan mo kung tanggapin. Ngunit kapag nalap, ay, sigurado to ang tuwa siya. Ano yun? Halimbawa ay, o anak, may dinudulog ka, gusto mo bang kamtin ito? Ang wika ng Ama may babaguhin ka. Anong sasagot? Ano pa po babaguhin ko, kabait ko naman. Kung mabait daw siya sa pananaw niya, sa sarili niya, ano pa ba kulang ko, ginagawa ko naman ang lahat na. Ngunit, ang Diyos ng katotohanan ay may nakikita pa. Sasagot naman sa iyo, tao ka lang naman nagsusuri. O ba't lumapit pa siya sa iyo? Ba't nagtanong pa? Ganon ang nagiging buhay ng mga lingkod na nagpapakatotoo. Subalit, apektado ka ba doon? Nahirapan ba damin mo? Nasaktan ba? Hindi. Sapagkat hindi mo naman gawa yun at hindi mo naman dapat ikasama ng loob yun. Kundi mananahimik ka at isang araw,
Sasabihin sa'yo ng ama, anak, patototohanan kong nangusap ako sa'yo. Sapagkat di man pagdakakaraka-raka kung tapat kang totoo, masisilayan mo rin kung anong nararapat ko na ibigay sa'yo at ipagkaloob ko. Subukan ninyo. Gawin ninyo. Mga minamahal, may hinihiling na ora mismo'y eto na. Pagdakakaraka-raka'y kamtin mo na. Subalit mayroon na nagbabata ka pa't pinagbabata ka muna. Sapagkat kung lahat naman ang hinihiling, ura-urada pagdakay eto na, paano mo namang makikita na ang Diyos mo'y nanunubok din sa'yo? Puro ka na lang nanunubok sa Kanya, ikaw naman subukan niya. Kaya nawa makapasa ang mga anak niyang pinagmamasdan niya kung totoo sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Hindi ito maabot ngayon ng hindi mo. Ang wika nga, gintumang nakikita niyong kumikinang, kung di kayo marunong sumuri diyan, di niyo alam kung 18K lang yan, at yung isa ay 10K lang. Dahil parehas ng kapal, at parehas ng kulay. Malalaman niyo lang yan kapag ikaw ay nagpasuri sa magaling sumuri. Ganun lamang, mga minamahal ko. Kaya nga, pare-parehas man kayo ng ginagampanan, pare-parehas man kayo ng sinasabi, pare-parehas man kayo ng ginagawa, pare-parehas man kayo sa palagay ninyo na adika, ang tinatarok at nililirip pa rin ng Ama, itong puso nyo't isipan. Yaon ang pawang katotohanan, ang puso nyo at isipan. Doon siya lumilirip na walang nakakakita, doon siya sumusuri na walang nakababatid. Kaya sa Kanya nyo ibigay nang masuri niyang tapat nga kayo sa Kanya bilang anak niya. Mahal na ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Pakatandaan ninyo sa buhay ng tao dito sa lupa, ang kapwa mo, kapanig mo at kakampi mo, kaya kang ipaglaban kahit mali ka. Ngunit ang Ama, hindi niya pipilipitin ng tama, ay gagawin niyang mali. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya ang wika niyang maliwanag, masdan ninyo, tinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang mananalig sa Kanya. Kung magkagayon, bakit itinalaga pa dito sa banal na aklat na ito at itinala pa? Bakit inihayag pa ito? Bakit isinulat pa? Bakit pinababasa pa? Wala palang silbi, sunugin na ito. At yan ngayon ang dapat pagnilayan ng tao. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang magiging bato, panulukan. Ay siyang naging batong panulukan. Naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinaglaga sa kanila. Yan ang pawang katotohanan. Ibinigay ang batong sandigan at katitisuran din. Subalit ang mga sumusunod, kailan may di matitisod. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahana, net karameneyahana, net karameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kumisan, kailangan ding magbukas ka sa iba. At wag lang yung sinusundan mo na lang yung
sa simbahay, sapagkat ulit-ulit ka na lang doon, na doon ka na lang nakapako, doon na lang. Buklatin mo ang iba nang malaman nila ang lahat ng nakapahayag sa banal na aklat. Yan ang wika ng Espiritu. Anak, magbukas ka sa ibang pahina at pahayag, sa ibang kabanata, sa ibang persikulo, kapitulo, nang makita nilang katotohanan na ang aking tinuturan ay binabaybay ko sa lahat ng salita ko. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo. Oh, happy birthday! May nakalaan. Kay Aya yan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal.
mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay ba ang Ama? Bilang mga lingkod na ginagamit, kapag ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng pangungusap sa iyo, yung hindi mo alam natututunan mo. Subalit, kapag pinakikinggan mo ito at napakinggan mo na, papasok ang bilang pagkatao na, Panginoon, alam niyo naman po ang tao, nanghihintay pa ng pruweba. Paano yung salitang imposible na naging posible? Ang tanong niya sa'yo, anak, wala pa bang naganap sa buhay mo na ganito? Ang imposible nakita mong naging posibleng nagawa ko? Aba, meron na po. Kaya kaming mga ginagamit, naniniwala kami doon sapagkat nagaganap sa amin. Kapag sinambit yung ako'y masurpresa, salita ko'y totoo, walang pagkabula. Ama, alam mo naman, ang mga tao'y naghahanap pa muna bago ang pruweba. Anak, sa'yo ba'y di pa ako nagpakita ng masurpresang gawa ko at paghahandog ko? Nagpakita na po kayo. Gayon pala, kung ano man ang sinasabi ng kapwa mo, bayaan mo sila. Ngunit ang salita ko ay patuloy bigkasin mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat ikaw mismo sa sarili mo magpapatutok at nagbibigay katotohanan. Ang mga aral ko'y nakikita mo kung papaano. Paano magaganap sa iba? Ang wika ko, anak. Sila bagay totoong sumusunod sa akin. Maliwanag ang katotohanan ayon kay Pedro. Ang batong tinakwil na panulukan, siya ring nagiging katitisuran ng hindi sumusunod. Subalit ang mga sumusunod, kailan may di matitisod? At siya ng patotoo, sa salitang totoo at katuparan ng Ama ay pinakikita niya ang mga sumusunod sa Kanya, hindi natisisod sa Kanyang mga salita, sapagkat totoo niyang napapakita sa lupa. Kaya lamang yung mga hindi nagpapakatotoo at hindi sumusunod, sadyang natitisod sila. Sinabi yung ba't hindi nangyari? Sapagkat di nila nakikita yung katotohanan at di sila tumutupad at sumusunod sa Ama. Subukan sundin, hindi kayo matitisod sa Kanyang mga aral at salita. Sapagkat pawang totoo, may maglilingkod ba kung wala pang nakitang hiwaga? Wala pang napakitang himala? At wala pang nangyaring imposible na naging posible? Walang maglilingkod. Kasinungalingan, ba't mo gagawin yan? Wala palang katotohanan. Aba, baliw ka ba? Ginagawa mo yung hindi mo alam? Kaya nga wika ng Ama, pangangalanan kang baliw, sira ulo ng kapwa mo. Yaong hindi nakikilala ay ako. Ngunit ang mga nakakakilala sa akin at kinikilala ako, hindi ka baliw sa pananaw nila, sapagkat yan ang pawang katotohanan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siya ang pawang totoo. Walang magluluwat sa paglilingkod kung walang pinakikitang himala at hiwaga ang Ama. Sa mga naglilingkod na nagpapakatotoo, lamang ang sinasabi ng mga naglilingkod sa mga pinagsasabihan, bakit hindi nila nagagawang sundan at sundin. Kaya natitisod sila sa salitang yaon, sapagkat hindi nila tinutupad at di sila naghihintay, hindi sila nagbabata, hindi sila nagsusumakit, hindi sila nakikipag. Totoo. Gawin niyong makatotohanan ang lahat sa pagsunod, pagtupad, kung papaano kaya nagtitibay ang mga naglilingkod, kung papaano nakapagtitibay ang mga naglingkod dahil may nakita silang pruweba ng Ama, magaganap din sa inyo yaon. Magaganap din, sapagkat ang bawat araw nila'y hiwaga at himala ang ginagawa ng Ama nang dahil sumusunod sila. Kaya nakikita nila ano nga bang hindi kayang baguhin ng Ama. Kaya sumunod muna kayo, wika ng Ama, nang di kayo matisod sa salita ko at makita nyo, totoo, ang batong panindigan ko at batong sandigan ay ako. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala umbaga, kung sumusunod man kayo't may pag-aalinlangan, di tapat sa puso nyo, hindi pa rin kayo totoo. Sapagkat kaya lang kayo susunod para makita nyo, sinabi ko'y maganap sa buhay nyo.
ang nakikita ko't gusto kong makita. Sumusunod kayo, hindi dahil sa sinabi ko, kundi sumunod kayo dahil ginusto nyo ako, tinanggap nyo ako, minahal nyo ako, kinilala nyo. Sa hindi ninyo namamalayan, natutupad ang salita ko dahil totoo kayo sa akin. At siyaon ang layo ng Ama at nasa niya. Hindi yung kaya ka lang susunod dahil may pangako siya. Kundi sumunod ka dahil nadama mo siya, nakilala mo siya, minahal mo siya, sinamba mo siya, sa puso mo ay nakakintal na. Hindi dahil naghihintay ka ng pangako niya, kundi dahil mahal mo siya at mahal ka niya. O tao, katotohanan ng tinuturan ko, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't hindi nagkakabula ang salitang tapat at makatotohanan sa mga anak ng Ama na tuwirang sumunod at kumilala sa Kanya. Hindi man maganap sa kapwa nyo, ngunit sa tapat na magpapakatotoong tulad ninyo, tutuparin ng Ama pangako kay Abraham. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan. Anong masasabi mong ang nagupong anak ko nang ako'y sumaklolo na itindig ko ito? Kung di mo napababayaang magupo ka. Ngunit sa pagkagupo mo, nakita ng Ama, di ka natigatig sa paglaban sa hamon sa buhay. At hindi mo siya nilimutan, bagkus lalo ka pang lumapit at sa Kanya ay nangunyapit. Yaon ang layon at nasa ng Ama, yamang namumuhay na kayo ng ayon sa Kanya at di na ayon sa laman at sanlibutan. Mga mahal, ang pakikinig ay may kalakip na pagsasagawa. Ang pagsunod ay may kalakip na katapatan at pagmamahal. Hindi pagsunod para maghintay ka ng pagpapala, kundi pagsunod dahil alam mo ang sinusundan mo'y mapagpala sa lahat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila po ba ang Diyos? Kaya kapag nararamdaman mo siya, parang nagpupuyos ang damdamin mo, nag-uumalab pang, salamat sa iyo, Ama. Nasasabi mo, kundi mo ako naturuan at kundi mo niloob na ako'y sumunod sa iyo, di kita makikilalang lubos. Kaya upang masabi niyo ito at mapatotohanan ng Amang sunod kayo ng sunod na totoo kayo at napapakita niya ang kanyang mga salita'y buhay at totoo, gawin niyo ang kanyang panukala. Ang hanapin niyo at gawin sa puso niyo'y ikintal na siyang ganap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Na walang pinagkaiba na halimbawa, sinabi ng Ama, pag sumunod ka sa akin, anak, mapapakita ko sa iyo ang liwanag. Eh, hindi mo pa nakikita yung liwanag, may nagsabi sa iyo. Anong sinasabi mo? Kahunghangan eh, kayang liwanag na eh. Sa akin ka sumamat, may liwanag ang buhay mo. Sumama ka naman dahil di mo pa nakikita yung liwanag. Yung palang sinasabi niyang liwanag, kukuti-kutita. Anong bang malay niyo sa mga ginagampanan ni Apo Kunching? Wala kayong alam sa mga sikretong kaganapan pang ginagampanan nito. Ang mga nagkakasakit sa mga kumukuti-kutita. Paano malalaman niya ng isang katauhan? Na pagdakay sasabihin, may singaw po eka ako. Matagal na po ito, hindi po gumagaling. O, lumayo ka muna sa asawa mo, alikat may bubulong ako sa'yo. Nabisto. O, sino gagawa nito? Sino makagagawa niyan? Yan ang hiwaga. Yan ang himala. Paano hindi susunod ang nakakakita nito? Kayo hindi nyo nakikita. Kaya hindi kayo maniniwala. Kaya tang may pandinig, ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Ay, Diyos ko, tama ko. Buhay ba ang Diyos?
Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Minamahal. Kaya ako po bilang tao kung minsan allergic ako sa mga tahimik Kasi marami na ako natuklasan sa mga tahimik Pero allergic din ako sa mga madadada Kasi marami na rin ako natuklasan sa mga madadada Mabuti yung nasa level lang. Sabi nga gradual. Gradual ang pagbaba ng diabetes, hindi bigla. Ang pagbaba ng presyon, pagbigla, lahat dapat gradual. Para ka nag-graduate. Nasa grade 1. Pataas. Kailangan nung nasa taas, hindi biglang bumagsak. Ganon din yung pagtaas. Ang minamahal, yan ang hiwaga. Walang alam, walang karunungan, may alam. O paano hindi tutupad ang isang may karunungan na hindi alam ng sino man? Tinitingnan, minamasdan, walang alam. At sasabihin, ba't ikaw naalaman, ba't yun sa akin, hindi. May pansuri rin naman para baybayin lahat. Kung gusto mong magpabaybay sa'yo at kung gusto mong mapabatid sa'yo lahat, magpakatotoo ka rin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hanggang kaliit-liitan ng bituka mo sasabihin. Anak, yung bituka mo ganito Ganito. Lumapit ka. Di po bang magpagamot? Kasi po, nagsisimula ka pa lang, nagsisinungaling ka na Mga minamahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kamtin nyo ang kagalakang walang hanggan. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahana, yaon ang Espiritong banal na sumusuri kanino man. Kaya't ang wika'y katotohanan, maging tapat ng sagayon, kamtinang marapat. Nekkarameneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang minamahal, napakabuti po ng Panginoon. Napakadakila niya. Kaya, salamat sa inyo mga kapatirang Divine Mercy. Salamat sa inyong pagsunod. Hindi man kayo sa palagay nyo nakikinabang, pero may pinakikinabangan kayo hindi nyo nakikita. Hindi po ba? Umuuwi kayong walang dala. Na bit-bit na pinakinabangan nyo, subalit hindi nyo alam yung pakinabang nyo nasa loob pala. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At yan ang kailangan po natin, tayo magpakatotoo sa Ama. Katapatan, pagiging totoo, ang dapat nating gawin. Kaya nga sabi ko, pag nagte-text sa mga banal na salita ito si kapatid na gusto kong ibalik sa kanya. Kapatid, ba't mo pinahihingi sa aking ipanalangin si, dapat ikaw ang panalangin nun Kapag mayroon, hindi ko nasasabihin Bakit ka ako? Kaya lang, hindi ko na siya sinasagot para hindi ako makapagsalita. Pero siya, alam niya yun, na kapatid. Mapalad ka. Palad ka. Mapalad kang laging gusto ipanalangin yung mga. Pero alam niyo po, halimbawa, wala naman, para lang yan sa Quiapo Panalangin mo nga yung namatay ko, ipanalangin mo nga tatanong, may bayad? Kano bayad? Mura lang, 50 pesos. May bayad ba pagdadasal? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang minamahal. Ano po ibig sabihin? Alam niyo po, sa totoo lang, hindi naman kailangang ipagyabang Ngunit si Arlene, ang buhay na patotoo kung paano dumulog ang Espiritu para sa lahat. Kapag dumulog. Para sa lahat, hindi, sa totoo lang po, yung mga lingkod, hindi na naidudulugan sarili Promise, sabi nga ng tao. Promise. Sapagkat yung sarili mo, hindi mo na naidudulog. Pero hindi mo man dinudulog, ang Diyos ang tagadulog mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Totoo yan.
Kumisan lumilipas yung maghapon, di mo na idulog ang sarili mo kung di ka may naramdaman. Diyos ko, alisin mo po yung nararamdaman ko ito. Kaya sino na idulog mo? Yung kapwa mo. Yun ang sinasabi ng Ama, ng Espiritu ng Ama na sumasayo, hindi yung sarili mo naalala mo. Sino naalala mo? Kaya, mga minamahal, minsan ay nakakalipas yung maghapon hindi mo naalala yung anak mo. Aba, isang araw mo na pala hindi naalala yung anak mo, hanggang gabi pa, kinabukasan, kung di mo maisip, aba yung ano. Gayon ang Ama. Kaya nga inaaliw ka sa mga bagay na nakakaaliw. Pinapayapa ka sa mga isipan mo na dapat ay mali ang pag-iisip na ito, ang iniisip mo ito, hinahawi niya yan. Yun ang sinasabi niyang kapayapaan niyang binibigay. Buhay ba ang Ama? Kaya ito'y nagsisilbing isang kayamanan sapagkat kayanin mo nga naman yung kayamanan kung di ka mapatag ang kalooban at hindi ka makali, hindi ka mapakali. Subalit, kung wala ka man yan, payapang isip mo, di mo naisip ng ano-ano, wala ka naisip ng kung gano'n-gano'n, para kang kurikong, lumalaganap. Ano? Yung kurikong, lumalaganap. Mabuti pa yung kurikong madaling gamutin. Psoriasis. Nako, wag naman mahambing sa psoriasis ang isip nyo. Napakahirap gamutin. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapag ito'y lumaganap sa utak ninyo, yung masamang pag-iisip, mapakahirap gamutin yan. Walang makapagpapagamot niyan at walang makagagamot niyan na tao. Ang Diyos Ama lang sa pamamagitan ng Espiritu sa pangalang Jesucristo. Tandaan ninyo, mga mahal ko, pagarian kayo. Kaya upang mapatotohanan ninyo buhay ang salita, sumunod muna kayo, wika nga. Ang sumusunod at nananalig, ang bawat katuparan ay nasisilayan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Narinig nyo ang banal na salita, walang pagkabula, wika nga. Paano ito magkakaroon ng buhay sa inyo kung di naman nakikipagtotoo, tinatanggap at di sinasabuhay. Walang silbi ang anumang napag-aralan kapag hindi ginamit at sinabuhay. Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga sinabi niya, hahambing ko kayo sa ibon na lumilipad-lipad. Ngunit hindi kayo nagugutom, humahapon sa inyong pugad. Pagkatapos lingkod ka, iyak ka ng iyak. At kulang ka ng ganito, kulang ka ng, bakit nagkulang? Tanungin mo, suriin mo ang sarili mo. Kapag nakipagtotoo kasama, maraming anghel na walang pakpak na maaaring dumapo sa iyo at yatid ang kailangan mo. Buhay ba ang Ama? Ganon siya kadakila, ganon siya kahiwaga. Sapagkat kung papaano napakita mo ang katapatan mo sa Ama, pinakita naman niya ang salita niya ay buhay sa iyo. At yun ang salita niya, ang salitang walang pagkabula. Pagpalain kayo. May tanong ba kayo? Kabilis naman kabilis. Yan ang patotoo, di minimorya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga sabi, memoryahin mo man ang buong libro, banal na aklat ang wika mo, Bibliang tawag ng tao, kung wala ka sa katotohanan, ito'y baliwala lamang. Subalit, ang natutunan mo sa Ama ay sa buhay mo, naroroon ang karunungan para tuparin mo ang katotohanan niyang ikay anak lamang niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kaya nga dahil buhay ang Ama humiling kayo sa Ama. Manalig kayo na mga luma niya yung pantalon nyo, babaguhin niya yan. Buhay ba ang Ama? Kailangan lang sabi nga, pag halimbawa, nagbubuhat kayo ng isang bahay kubo. Nako, maraming meron dyan at nakikihala-hala lang. Subalit yung totoong nagpapasan, hindi nila alam kung paano nila yung maisasadya dyan, di ba? Ngunit yung nakikimiron-miron lang at nakikihala-hala lang, sasampa sandali. Aakit, sasampa. Napagod ng konti, pagod na ako alis. Bandang huli, yung totoong nagpapasan sa bahay kubo, doon mo makikita yung totoo, nakapagsadsyad sila. Buhay ba ang Ama?
Bahay kubo lang ito, ayaw pang maging totoo ng mga pumapasan. Ano pa kaya kung papapasan sa iyo ng amay templo? Di lalo nang walang makapapasan. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, ano ibig kong ituran? Kay liit ng pinadadala ng ama. Dahil di nyo pa nakikitang biyaya at pagpapala, ayaw nyo na. Sapagkat ang tao ay nakatuon ng isip at diwa sa pagpapala at biyaya. Kaya naman, kung yaon ang nasa isipan mo, mawawala ka sa destinasyon ng pakiging tapat at totoo mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ang wika nga ng Ama, di man kayo tuwirang magsumigaw na magpasalamat sa inyong mga isinusugo kong anghel. Akong saksi at nakamasid sa kanila. Kung katapatan ng kanilang paglalahad, ako naman ang gaganti sa kanilang lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At kung tunay kang lingkod, susundin mo ang nasa banal na aklat. Ano bang nasa banal na aklat? Inabot ng kaliwa, wag nang abutin pa ng kanan. Inabot ng kanan, wag nang abutin pa ng kaliwa. Kayo nang magbigay kahulugan ito kung alam nyo ang Ama at totoo siya sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Tayo na, mga mahal. Buhay po ba ang Diyos?